Lumuluhang lumabas ng kwarto si Charlene, hila-hila ang kanyang maleta. Buo na ang kanyang pasya na iwan ang taksil niyang asawa. Ngunit pagdating ng salas ay nasa lubong niya ang lalaki. Charlene, where are you going? Tanong nito sa baritonong tinig. Aalis na ako. Nag-file na ako ng divorce at abogado ko na bahala. Paasik niyang tugon. Nakaharang ito sa kanyang daraanan kaya gigil niya itong sinampal sa pisngi. Oh, why did you slap me? Why? I should have slapped you many times since I discovered you cheating behind my back. Alam ko na may relasyon kayo ng sekretary mo. Nakita ko kayo kahapon sa opisina, gumagawa ng milagro. Kinuhaan ko kayo ng video at ebidensya yun para mapabilis ang divorce natin. Nanginig na ang kanyang kalamnan dahil sa gigil at nilagpasan ang lalaki. Wait, Charlene! Pigil nito, hinawakan pa siya sa kanang kamay. Napilitan siyang lingunin ito, ngunit iniwaksi niya ang kamay nito. Saka lamang niya napansin ang ibang ayos ng buhok nito. Mas maiksi, clean cut. Mas matipuno rin ang pangangatawan nito na nahulma sa hapit nitong polong bughaw. Hudson? Nagdududa niyang sambit. I'm not Hudson. I'm Hayes. Nito, nagpakilala na. Nagimbal siya ng mapagtanto na kakambal pala ng kanyang asawa ang kaharap niya. Hayes? Akala ko ba nasa Pilipinas ka? Kabadong saad niya. I'm here for vacation at may nasikaso rin ako. Dumaan ako rito kasi kukunin ko ang natitirang gamit ko sa kwarto. Naudlot ang kanyang galit at ginupo siya ng hiya. Sorry kung nasampal kita. Akala ko kasi ikaw si Hudson. It's okay. Pero totoo bang nag-cheat si Hudson? Oo. Nakita ko sila ng sekretarya niya na nagtatalik sa opisina. Nakalimutan nilang mag-lock ng pinto kaya nabuksan ko. Pero hindi na ako apektado dahil matagal ko nang alam. Nag-file kaagad ako ng divorce. Tanggap ko na rin na hindi talaga ako mahal ni Hudson. Never nga niya akong ginalaw. Hindi ko rin siya masisi kasi pilit lang naman kaming pinakasal ng lolo niyo. Nangako kasi ako sa lolo niyo bago siya namatay na susundin ko ang gusto niya na pakasalan ko ang isa sa mga apo niya. At pinili mo si Hudson? Kasi gusto ko na siya noon pa. Bihira rin kita makita dahil busy ka sa pag-aaral sa California. At si Hudson ang palagi narito sa family house niyo. Siya rin ang una ko nakilala since naging private nurse ako ng lolo niyo. But he doesn't deserve you. You don't need to stick to our grandfather's last will, Charlene. You need freedom. Tama ka. Akala ko'y magiging masaya ako kapag nagpakasal ako sa lalaking gusto ko. Pero sa loob ng mahigit 1 taon, malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa akin ni Hudson. At last week ay pinilit niya ako na gawin namin ng artificial insemination. Pumayag ako kasi nangako ako sa lolo niya na bibigyan ko ng anak kung sino man sa apo niya pakakasalan ko. Ngayon ko lang na-realize na kaya naisip ni Hudson na magkaanak kami ay para makuha niya ang inheritance niya. Kasi yun ang nakasulat sa last will ni Lolo Wilfred. Ilang sandaling tumahimik si Hayes. So, you made up your mind to leave Hudson? Pagkuwan ay tanong nito. Oo, kasi kung magtatagal pa ako rito, parang niloloko ko lang ang sarili ko. Hudson doesn't even respect me as his wife, Hayes. Saan ka na pupunta ngayon? Uuwi na ako ng Pilipinas. May dual citizenship naman ako at madali lang ako makakahanap ng trabaho kasi registered nurse ako. Nag-resign pa ako sa hospital para lang matutukan si Hudson. Pero not worth it pala ang desisyon ko. Okay, sumabay ka na lang sa akin pagbalik ko ng Pilipinas. Nabawi ang kanyang hinagpis nang maramdaman ang simpatya ni Hayes. Hindi niya ito lubos na kilala dahil bihira sila magkita, pero ramdam niya na mabait to. Salamat, Hayes. Once na pirmahan na ni Hudson ang divorce agreement namin, magbubuk na ako ng flight papuntang Pilipinas. Sa ngayon makikituloy muna ako sa apartment ng kaibigan kong nurse. Anya paggawan. Okay, sige. Ano pala ang name mo sa social media para ma-chat kita? Sinabi naman niya rito ang username niya sa social media. Aalis na ako, Hayes. Chat na lang kita if ready na ako pauwi ng Pilipinas. Sige, kakausapin ko rin si Hudson. Tumango siya sa katuluyang lumisan. 3 araw ang lumipas bago nagbigay ng update ang abogado ni Charlene. Pinapupunta siya nito sa Civil Registry Office upang makaharap niya si Hudson. Nagpunta naman siya pagkatapos ng lunch. How dare you file a divorce, Charlene? Nanggagalaiting bungad ni Hudson pagdating niya sa Civil Registry Office. Tumayo pa ito. Naroon na rin ang abogado nito. May karapatan ako mag-file ng divorce lalo't malinaw na matagal mo na akong pinagtataksilan. Palabang buwelta niya. You promised Grandpa you would give me an heir.
Ngayon ka pa makikipaghiwalay kung kailan katatapos lang ng artificial insemination natin? Correction, wala sa usapan namin ng lolo mo na ikaw ang pakakasalan ko. Ang sabi lang niya at least isa sa apo niya. And I chose you because I like you. But you betrayed me. Fine, I'll sign the divorce agreement, but you won't get a penny from me. I haven't received my inheritance from Grandpa yet, so you don't have shares to take. I spend only my salary as a company CEO. Don't worry, I'm not interested in your money. I only need freedom from your toxicity. I regret wasting my 1.5 years with a selfish and irresponsible man like you. Mag-aamok pa sana si Hudson, ngunit pinigil na ito ng abogado. You will regret your decision, Charlene. Ani Hudson, pero pinirmahan din ang divorce agreement. Pagkawan ay umalis na ito. Wari nabunutan ng bara sa lalamunan si Charlene dahil malaya na siya. Hihintayin na lang niya ang approved divorce. Umalis din siya kasama ang abogado. Pagdating sa apartment ng kanyang kaibigan ay nasorpresa si Charlene nang madatnan doon si Hayes. Hayes, bakit ka narito? At paano ka nakapasok? Tanong niya. Nakaupo sa couch ang lalaki na nagbabasa ng magazine. Nakasuot ito ng black suit. Pinapasok ako ng kaibigan mo. Nasa kusina siya at nagluluto. Kagagaling ko lang sa office ng kumpanya ni Lolo at naisip kong bisitahin ka. Tura nito, nakangiti. Okay. Mabuti natagpuan mo kaagad tong apartment na kaibigan ko. Madali lang naman tong mahanap lalo't kumpleto ang address na binigay mo. So, how's your divorce? Lumuklok siya sa katapat nitong couch. Pumirma na rin si Hudson. Wait ko na lang approved divorce copy ko. So, tuloy na ang pag-uwi mo ng Pilipinas? Oo. Do you have relatives in the Philippines? Tumabang ang kanyang ngiti nang maalala na namatay na rin ang nag-iisang pamilya niya sa Pilipinas, ang kanyang lola. Matagal na rin patay ang parents niya at wala siyang kapatid. Wala na akong pamilya, Hayes. Malungkot niyang tugon. Saan ka pala titira? Uupo muna ako ng bahay sa Maynila. Naibenta kasi ng kapatid ni Papa ang bahay at lupa ni Lola at kamamatay lang niya last year. Nag-migrate na sa Canada ang pamilya niya. You're a nurse, right? Yes, pero ang huling trabaho ko ay sa private hospital. Can you work as a company nurse? Oo naman. Okay, since tapos na ang problema mo rito, sumabay ka na sa akin pa uwi ng Pilipinas sa Monday. I can help you get the plane ticket. Sige, pero may pera naman akong pambili ng ticket. Once ready na ang kailangan mo, just chat me, okay? Okay. Tumayo naman si Hayes at nagpaalam. Hinatid pa niya ito sa labas ng apartment. Lunes ng umaga ay excited na nagtungo si Hayes sa apartment ni na Charlene. Sa araw na yun kasi ang flight nila pabalik ng Pilipinas. Simula nang nakita niya ulit si Charlene, ay nabuhay ang kanyang pag-asa na mapapaibig niya ito. Are you ready, Charlene? Tanong niya nang masalubong sa tapat ng apartment si Charlene. Nagulat pa ito. Hila-hila na nito ang isang maleta at may sukbit na malaking shoulder bag. Bakit pinuntahan mo pa ako rito, Hayes? Amused nitong tanong. I wanted to make sure you won't be late. I rented a car with a driver. Mahina itong tumawa. Salamat pero 11:00 pa naman ang flight natin. 7:00 pa lang. We need to check in at least 4 hours before the flight, Charlene. Sa airport na tayo tatambay. Okay. Akin na yung maleta mo. Ani at kinuha ang maleta ng babae. Sumunod ito kay Hayes patungong parking lot. Nakapagpaalam na rin umano ito kay Melissa na kaibigan ni Charlene. At habang lulan sila ng kotse sa backseat, ay pansin niya ang lungkot sa mukha nito. Are you okay, Charlene? Hindi na timping tanong niya rito. Sinipat siya nito at tipid ng umiti. Medyo nalulungkot lang ako. Why? Do you miss Hudson already? Tumawa ito ng pagak. No, I only feel regret while thinking about Hudson. And I just realized I don't have happy memories with him. Sa loob ng 5 taong pagtira ko rito sa New York, mas marami akong good memories nung buhay pa ang lolo niya. In more than 1 year as a married woman, I was caged by my wrong decision. I married the wrong man. I waited for him every night and took care of all he needed before he was to work. All of those efforts were wasted. Mamasa-masa ang mga matang kwento nito. Ramdam ni Hayes ang emosyon nito kaya lalo siyang naiinis kay Hudson. Dumukot siya ng tissue paper mula sa kanyang handbag at inabot kay Charlene. Natigilan ito at matamang tumitig sa kanyang mga mata. I feel sorry for all that you went through, Charlene. I didn't expect Hudson to treat you badly. I also noticed your kindness before, and Hudson wasted a great woman. Pasensya na rin kung nakikita mo pa rin si Hudson sa akin.
If you can't take seeing me too, I will not bother you. Anya. Kinuha nito ang tissue sa kanyang kamay at pinahid ang bakas ng luha sa makinis nitong pisngi. Maya-maya ay natawa ito. Your brother's mistake has nothing to do with you, Hayes. Kahit magkamukha kayo, alam ko naman ang kaibahan niyo sa ugali. Saka ko lang nakilala ng lubusan si Hudson nung kaming dalawa na lamang ang nakatira sa family house niyo. Umalis na rin kasi ang daddy niyo nung nag-asawa siya ulit. Ang totoo, late ko na nalaman ang tungkol sa hiling ni Lolo. I thought he chose Hudson to be your husband. Nung nasa ospital siya, narinig ko ang usapan niyo. At sabi mo ipapayag kang pakasalan si Hudson. Walang sinabi ang lolo mo na si Hudson ang napili niya. Ako ang pumili kay Hudson. Naisip ko kasi noon na mas okay siya kasi kakilala ko na. Ikaw kasi ay umalis na sa family house niyo. First impression ko sa'yo ay cold, suplado, kasi hindi ka pala kibo. And I realized that we can't judge a person by a short encounter. Nung nabubuhay pa kasi ang lolo niyo, madalas umaalis si Hudson kasi nagtatrabaho siya sa kumpanya. Kaya hindi rin kami laging nag-uusap in private. And how do you know I'm better than my brother? Umuusig niyang tanong, ngunit may munting excitement. He loves the idea that Charlie noticed him better than Hudson. Tinitigan siya nitong muli. Honestly, I can't explain why I felt instant comfort with you, Hayes. Nitong nagdaang mga araw na ka-chat at personal kitang kausap, bigla ko nilang naramdaman na mas safe ako sa'yo, na hindi ka katulad ni Hudson. Nakangiting pahayag nito na nagpangiti rin sa kanya. Pagdating sa airport ay kaagad silang nag-check-in. May 3 oras pa bago ang kanilang flight kaya tumambay sila sa restaurant. Hindi ko ba nag-almusal, Charlene? Tanong ni Hayes nang matitigan ang order ni Charlene na pasta. Pancake lang ang kinain ko at kaninang 5 a.m. pa yon. Tura nito. Ang aga mo namang kumain. Nasanay kasi ako na maagang nagigising at kumakain kasi pinaghahanda ko ng breakfast si Hudson. Maaga rin kasi siyang umaalis ng bahay. He's the CEO. Hindi obligadong maaga siyang pumasok. Tumawa si Charlene na may sarkasmo. Maaga siyang umaalis kasi may iba pa pala siyang inaatupag. Sinusundo niya sa bahay ang sekretary niya. Pinasundan ko siya noon sa na-hire kong secret agent at nakumpirma ko na tumatambay pa pala si Hudson sa bahay ng babae. At kaya late na siya umuwi ay hinahatid din niya sa bahay ang babae at nagtatagal siya dun. Napailing si Hayes. Kilala ko ang sekretary ni Hudson at yun ang first love niya. I see. Baka hindi na nila natiis ang isa't isa. They deserve each other. Baka nga nagdidiwang na sila ngayon. But you deserve to be happy too, Charlene. I know revenge is not necessary, but you need to show Hudson that your life is better without him. Anong ibig mo sabihin, Hayes? Amis nitong tanong. I mean, Hudson hurt you so much. I think divorcing him isn't enough. Pwede mo nga siyang idemanda dahil nahuli mo sila sa akto ng kabit niya. So, are you saying I need to make his life miserable? Mahina siyang tumawa. No, Charlene. But at least do something to make him regret. Nakalimutan mo ata na sa akin nakasalalay ang inheritance ni Hudson, Hayes. Ayaw ko na rin ma-stress pa. Choosing myself and freedom is enough to trigger Hudson's karma. Natitigan niya si Charlene na may paghanga. Lalo lamang niyang nagustuhan ang personality nito. Paano pala kung mabuntis ka? Di ba nagpa-artificial insemination kayo? Tanong niya. Malaki ang chance na mabuntis ako, pero wala nang karapatan si Hudson sa anak ko. Nakasulat sa last will ng lolo niyo na makukuha lang ninyong dalawang inheritance once nagkaanak kayo. Paano kung maghabol si Hudson? Hindi niya malalaman sakaling mabuntis ako. At saka sabi sa last will, only a grandson from a legal wife will be accepted. Meaning hindi acceptable ang anak sa labas. Alam mo namang conservative at religious ang lolo niyo. At dahil may cheating issue na si Hudson, sira ng reputasyon niya. Hindi siya nakaimik habang iniisip ang last will ng kanyang lolo. Pagkatapos kumain ay tumuloy na sila sa departure area ng airport at hinintay ang eroplanong sasakyan nila. Lalo lamang nasabik si Charlene. Same ang eroplanong sasakyan natin pero magkalayo tayo ng upuan, Charlene. Ani Hayes habang magkatabi silang nakaupo sa bench. Okay lang, at least same time ang flight natin. Magkikita pa rin naman tayo sa eroplano. Anya. Susubukan ko makipagpalit ng upuan sa katabi mo. Natawa siya. Bakit pa? Baka kailangan mo ng kausap habang nasa biyahe ka eh. Muli siyang natawa pero bigla rin niyang ikinawindang ang pagsikdo ng kanyang puso. Patunay lamang yun na mas palagay ang loob niya kay Hayes. Salamat sa care, Hayes. Sana mas nagkaroon tayo ng chance na magkakilala noon.
Kung mas nakilala mo ba ako noon, pipiliin mo ako kaysa kay Hudson? Kumibit balikat siya at tipid ng umiti. Siguro, depende. Pasensya na, Charlene. Ayokong isipin mo na nagtitake advantage ako sa hiwalayan yun ni Hudson. Ayoko ring mag-rely ka sa akin. Whatever your decision is, I will respect it. As your ex-brother-in-law, helping you is an honor. It's too late but I hope you still don't mind. Napatitig siya sa seryosang mukha nito. Wait, are you single, Hayes? Pagkawan ay tanong niya. Yes, I'm single since birth. Mabilis nitong tugon. Meaning, never kang nagkanobya? I dated someone back in college, but since I studied law, I never had time for women. You're a lawyer? Yes, and I have a law firm in Pasay City. Wow, wala na akong update tungkol sa'yo since kinasal kami ni Hudson. Abogado ka na pala? Ngumiti ang binata. Yes, again. Nag-aral din ako ulit sa Pilipinas to master Philippine justice system. And when my mom inherited her father's law firm, she passed it to me. Kasama mo pala ang mami mo ron? Yes, but she's busy managing her pastry shop business. Mahabang panahon din pala ang iginugol mo sa pag-aaral, ano? Oo, more than 12 years. What about you, Charlene? Dinig ko dati, nag-aaral ka ng business course. Hindi ko yun natapos. Gusto ko kasi makatulong kay Hudson sa business. Ang gusto ko sana noon ay magdoktor. Kaso nursing lang ang kinaya ng budget. Ilang taon ka na pala ngayon, Charlene? Pagkawan ay tanong nito. 28 na ako. 5 years pala ang tanda namin ni Hudson sa'yo. Oo, pero mas mature ka kay Hudson, Hayes. Paano mo naman nasabi yan? Kasi the way na magsalita ka, may sense. At ramdam ko lahat ng sinasabi mo'y pinag-iisipan mo. Maging ang desisyon mo. Hindi na umimik ang lalaki. Maya-maya ay dumating na ang eroplanong sasakyan nila. Sabay na silang tumayo pero si Hayes ang nagdala ng kanyang maleta. Maliit lang naman ang maleta nito. Pagpasok ng eroplano ay nasurpresa si Charlene nang sumunod sa kanya si Hayes. Bakante ang upuan sa tabi mo, Charlene. Pwede raw ako lumipat dito, sabi ng crew. Anito, sigurado ka? Anya na may pananabik. Yes, akin ang bag mo. Ilalagay ko sa overhead compartment. Ibinigay naman niya rito ang malaki niyang shoulder bag. Wallet at cellphone lamang ang iniwan niya sa kanya. Pagkuhan ay umupo na rin sa kanyang tabi ang binata. Ano palang specialty mo as a lawyer, attorney? Pagkuhan ay tanong niya. Criminal law. Tipid nitong tugon habang nagkakabit ng seatbelt. Bakit yun ang pinili mo? Stressful yun at risky. I just love challenges. Paano kung mapunta ka sa panig ng akusado? Hindi ako tumatanggap ng kliyente na malinaw ang akusasyon sa kanya. Hindi lang law firm ang hawak ko. Nabili ko rin ng private investigation agency ng kapatid ni Mommy na namatay. Before we accept a client, we gather some information first. And when we got concrete evidence of their innocence, we would definitely accept the case. Ang witty mo It's my goal as a lawyer to make my work less tricky and avoid failure. Umandar na ang eroplano pero nakasilip pa sa bintana si Charlene. Maya-maya ay kumisdot siya nang biglang lumapit sa kanya si Hayes. Napalingon siya rito bigla, saktong yumuko ito at panandali ang naghinang ang kanilang mga labi. Sorry, tutulungan lang sana kitang magkabit ng seatbelt. We're about to take off. Anito at bahagyang dumistansya. Okay lang, Hayes. Anya na nauutal pa. Hindi na kasi tumigil ang kanyang puso sa paghuhuramentado. At dahil sa tensyon ay hirap siyang maikabit ang seatbelt. Let me help you, Charlene. Ani Hayes. Hinayaan na niya itong magkabit ng kanyang seatbelt. Lalo lamang kasing nagwawala ang kanyang puso. At kahit kamukha ito ni Hudson, hindi na niya naiisip ang dating asawa. Ibang-iba sa paningin niya ang binata. Thanks, Hayes. Anya na nga ikabit na ng binata ang seatbelt. Tipid itong umiti at umayos ng upo. Maya-maya ay lumipad na ang eroplano. Naninibago si Charlene kaya bigla siyang kinabahan. Okay ka lang ba, Charlene? Tanong ni Hayes. Tumango siya kahit inaatake ng nerbiyos. Humigpit ang kapit niya sa armrest ng upuan. Kumisdot siya nang maramdaman ang mainit na kamay ni Hayes na humawak sa kanyang kamay. Kinabahan ka ata. Anito. Napatitig siya sa nakangiti nitong muka. Matagal na kasi akong hindi nakasakay sa eroplano. Anya. I'm here. Wala kang dapat ikatakot, Charlene. Ngumiti na siya at kumalma rin ang kanyang kaba. Salamat, Hayes. Naging magaan ang paglayo ko kay Hudson dahil sa'yo. Maybe it's fate. Hindi ko rin inaasahan na makakaharap kita ulit. Do you believe in fate, Hayes? Of course.
but I know fate can be manipulated. Naniniwala pa rin ako sa fate kahit na-failed ang unang relationship ko. Hindi pa huli para umibig ka ulit, Charlene. Just give your heart a break and enjoy your freedom. Tama ka. Excited na rin ako magsimula sa buhay na malaya. Nang muli niyang sulyapan si Hayes ay huling-huli niya itong nakangiti habang nakatitig sa kanya. Uminit tuloy ang pakiramdam niya sa muka. Ano kaya kung dun ka muna sa bahay ko tumira, Charlene? Baka kasi mahirapan ka makahanap ng apartment. Maya-maya ay sabi ni Hayes. Nakakahiya naman. Baka ma-misinterpret ng mommy mo ang pagtira ko sa bahay mo. Mom will understand your situation. May in-business siya kasama sa pastry shop at doon siya naglalagi. May live-in partner kasi siya. So, sinong kasama mo sa bahay? I have 2 stay-in maids at isang driver. Sige, pero magbabayad ako ha. No need. Please, hindi mo kailangan tulungan pa ako hanggang sa Pilipinas, Hayes. Ayaw ko rin may maisip na negatibo ang relatives mo sa akin. Once may trabaho na ako, lilipat din kaagad ako. May $6,000 pa akong ipon at sapat na yun habang naghahanap ako ng trabaho. Fine. But about the job, you can work as our company nurse. Bigla siyang nasabik. Talaga? Magkano naman ang sahod? 30,000. Is it okay for you? Oo naman. Malapad itong umiti. Okay, pagdating ng Pilipinas, ihanda mo ng resume mo. Magpahinga ka muna at kapag ready ka na magtrabaho, sabihin mo lang para ma-assist kita. Sige, salamat ulit, Hayes. No worries. Na-enjoy ni Charlene ang mahabang biyahe dahil kakwentuhan niya si Hayes. Mas naging close pa sila nito. Welcome back to the Philippines, Charlene. Ani Hayes nang makababa sila ng eroplano. Panay naman ang buntong hininga niya dahil sa pananabik. Sobrang namiss ko ang hangin ng Pilipinas. Ang sarap sa pakiramdam. Anya at dumi pa. Pagkuwan ay lumabas na sila ng airport. I'm sure na miss mo rin ang traffic. Amused na ani Hayes habang patungo sila sa parking lot. Ayun lang, mabilis ako mahilo sa sasakyang pahinto-hinto dahil sa traffic. Malapit lang dito ang bahay ko kaya hindi tayo magtatagal sa traffic. Mabuti naman. Teka, may sasakyan ka ba, Hayes? Yes, at susunduin tayo ng driver ko. Narito na raw siya. Maya-maya nga ay sinalubong sila ng Ginoo na puti na ang maraming buhok pero hindi pa naman katandaan. Welcome back, attorney. Bati ng lalaki na driver ni Hayes. Salamat, Mang Randy. Kinuha ng Ginoo ang maleta nila at iginiya sila sa itim na kotse. Pinagbuksan naman siya ni Hayes ng pinto sa backseat. Nauna nang pumasok si Charlene. Nang makasakay silang lahat ay kaagad nagmaniobra ng sasakyan ang driver. Are you hungry, Charlene? Pagkawan ay tanong ni Hayes. Medyo. 2 hours na lang, 12:00 na ng tanghali. Nag-chat na ako sa katulong at pinaghanda ko sila ng lunch. Baka magulat ang mga kawaksi mo niyan kapag nakita ako. Mahinang tumawa si Hayes. Talagang magugulat sila kasi never ako nagdala ng babae sa bahay ko as visitors. Naalala naman niya ang ina ni Hayes. Teka, updated ba ang mami mo sa buhay ni Hudson? Pagkuwan ay tanong niya. Not always, but I told her about your divorce. Sinabi ko rin na kasama kitang uuwi. Ginupo naman siya ng kaba. Baka usigin ako ng mami mo kung bakit bigla kong hiniwalayan si Hudson. Sinabi ko na kay mami ang dahilan ng divorce niyo. Galit na siya kay Hudson. Napabuga siya ng hangin. Kilala niya ang mami ni Hayes na maldita pero mabait yun sa kanya. Purong Pinay ito kaya nakasundo rin niya. Lolo lang naman ito sa father's side ng American. Kailangan ko na palang magpagawa ng new ID. Hindi ko na pwedeng gamitin ang Sanders na apelido niyo. Anya Pagkuwan. Once approved na ang divorce mo, pwede mo na ulit gamitin ang apelido mo sa pagkadalaga. But wait, ano pala ang apelido mo, Charlene? Imperial ang apelido ko. I'm sure you will miss using our surname. Napangiti siya at hindi na nagkomento. Pagdating sa bahay ni Hayes sa isang subdivision ay nasurpresa si Charlene nang salubungin sila ng 2 babaeng kawaksi. May edad na rin ang mga ito. Welcome home, ma'am, sir. Panabay na bati ng 2. Thank you mga ate. Tawagin niyo na lang po akong Charlene. Nakangiting anya. Let's get inside, Charlene. Pagkuwan ay yaya ni Hayes. Sabay na silang pumasok sa malawak na lobby. Inilibot ni Charlene ang kanyang paningin sa paligid. 2 palapag ang bahay at mataas ang kisame. Medyo old-fashioned ang design niyon at pansin niya na black and white lang ang kulay. Hindi halatang mahilig ka sa black, Hayes. Anya nang mapansin ng itim na asong mabalbon na sumalubong sa kanila. Ngumisi ito. I love black or something dark, Charlene. Opposite kayo ni Hudson.
He loves pale colors and light. And you love purple. Napahinto siya at hinarap ang binata. Paano mo nalaman? Sa tuwing nakikita kasi tayo ay purple ang damit mo o kaya pants. And now your blouse, jacket, and shoes are also purple. Natawa siya. Inaobserbahan mo rin pala ako ah. Of course, mahilig akong kumilatis ng tao and silently judging them. At ano naman ang impresyon mo sa akin, attorney? You're reserved. Ano? That was my old self, Hayes. Yun kasing impresyon ko nung unang kita ko sa'yo sa family house namin sa US. You're innocent and caring. Kaya siguro nagustuhan ka ni Lolo kasi genuine ang care mo. At inisip niya na ganun ka rin sa magiging asawa mo. Mahaba lang talaga ang pasensya ko. And I love caring for older people. Tara na pala sa second floor. Pagkuha na yaya ni Hayes, ito na ang nagbitbit sa maleta niya na ipinasok ng driver sa salas. Sumunod naman siya sa binata paakyat sa spiral na hagdanan. Iginiya siya nito sa magiging kwarto niya. It's a guest room pero may sariling banyo. Katabi nito ang kwarto ni Mommy pero bihira naman siya umuwi dito. Nasa dulo sa gawing kaliwa naman ang kwarto ko. Ani Hayes nang makapasok sila sa kwarto, binuksan na nito ang aircon. Magkano naman ang upa ko rito? Tanong niya habang palapit sa glass window. Libre na lang sana eh. Tumawa siya ng pagak. Sige, ako na magpepresyo. Makikigamit ako ng kuryente at ibang gamit mo. Pwede na bang 6,000 monthly? That's too much. 1,000 na lang. Nilingon niya ito. Ang mura naman. 3,000, close na yon. Fine, you win. Nagtaas pa ito ng 2 kamay. Thanks, attorney. Malapad siyang umiti. So, maiwan na kita rito. Magbibihis lang ako din, sabay na tayo magla-lunch. Okay. Sinundan niya ng tingin ang paalis na abogado. Bigla siyang napangiti nang maisip na ang lahat na inaasahan niyang treatment mula kay Hudson ay pinararanas sa kanya ni Hayes. Sana si Hayes na lang ang pinili ko noon. Hindi sana nasayang ang mahigit 1 taon ko kay Hudson. Maktol niya habang nakasilip sa bintana. Natatanaw mula roon ang hardin na malapit sa Olympic swimming pool. Naisip niya na mas successful pa si Hayes kumpara kay Hudson. Pagkatapos magbihis ng pink blouse at black leggings ay lumabas na siya ng kwarto. Charlene, pupunta ka na ba sa dining? Tanong ni Hayes na palapit sa kanya. Nakasuot ng ito ng itim na sandong hapit at itim din jogging pants. Namangha siya nang mapansin ang magandang hubog ng katawan nito. Oo, tugon niya habang sinusuyod ng tingin ng binata. You have a perfect physique, huh? Better than your brother. Hindi natin pingpuri niya. Ngumisi ang binata. I'm just health-conscious. Madalas din ako nag-workout sa gym. Nice. You're more interesting than I thought. Really? Nagsisi ka na ba na hindi ako pinakasalan mo? Bigla siyang natawa, ngunit inalipin ang pagkailang kaya umiwas siya rito ng tingin. Sobrang nagsisi nga ako. Anya pagguwan. Hindi pa naman huli, Charlene. Sabay na silang naglakad pababa ng hagdanan. Anong ibig mo sabihin na hindi pa huli, Hayes? I mean, to choose me. Napahagalpak siya ng tawa pero hindi maitago ang excitement. You must be joking, Hayes. I just divorced your brother and it's inappropriate to talk about that matter. Anya. Sorry. Pagdating ng dining ay namangha si Charlene sa lawak ng area. Wow, ang lawak ng kusina mo, attorney. Manghang-ani habang palapit sa island counter na karugtong ng dining. Si Mami ang nagsuggest na lakihan ko ang kusina at siya rin ang pumili ng interior design, maging ng mga gamit. Ani Hayes na nakasunod sa kanya. Bigla siyang huminto at pumihit sa likuran. Siya nga pa... Naudlot niyang saad nang bumalya siya sa katawan ni Hayes. Kamuntik pa siyang tumalsik. Mabuti, maagap ang kamay ng binata sa paghapit sa kanyang bewang. Nahatak siya nito kaya tuluyang naglapat ang kanilang mga katawan. Kapwa natigilan ng magkatitigan ng kanilang mga mata. Okay ka lang, Charlene? Balis ang tanong ni Hayes. Baka sa mukha ang pag-aalala. Oo, sorry. Akala ko hindi ka nakasunod sa akin. Anya nahirap kontrolin ang kabog ng kanyang dibdib. Kabog ng may pananabik. Dahan-dahan siya nitong pinakawalan at bahagyang dumistansya. Ano palang sasabihin mo, Charlene? Inisip pa niya ang itatanong sana rito. Tungkol sa parents mo. Ano palang dahilan ng hiwalayan nila? Natanong ko yun noon kay Hudson pero hindi niya ako sinagot. Anya nang maalala ang naudlot na tanong. Umupo muna sa harap ng lamesa si Hayes at nagsali ng tubig sa baso mula sa glass pitcher. Nahuli kasi ni Mommy si Daddy na may babae at nabuntis pa.
Pagkuwan ay tugon nito sa malamig na tinig. Lumapit siya rito at lumuklok sa katapat nitong silya. Yun ba dahilan kung bakit hindi pinagkatiwala ng lolo niyo ang ari-arian niya sa daddy mo? Oo, nang nalaman ni Lolo ang dahilan kung bakit nag-file ng divorce si Mommy, siya na mismo nagpalayas kay Daddy. Ang shares ni Daddy ay napunta kay Mommy, at yun ang ginamit ni Mommy to start her business here. And Mom asked me to go with her. Hindi pa ako nakapag-desisyon noon kasi ayaw kong iwan si Lolo. Nang nagtapos ako sa law school sa California, sumunod na ako rito kay Mommy. Namatay na rin si Lolo kaya wala na akong dahilan para magstay sa US. Do you mean hindi na talaga kayo okay ni Hudson? Kasi sabi niya, kailangan niyang makuha ang inheritance niya bago siya maunahan. Nakalagay kasi sa last will ng lolo mo na kung sinong unang magkaanak, sa kanya mapupunta ang auto company ng lolo mo, maging ang bus transportation company. Simula naman nung bata kami, palagi na kaming nagtatalo ni Hudson. Lumala pa nung namatay si Lolo. Namana ni Hudson ang ugali ni Daddy, nag-aanid at makasarili. Hindi naman sineseryoso ni Hudson ang pamamahala ng kumpanya. Gusto lang niya ng assets to stay in the high society. Bakit hindi ka nakipaglaban para makontrol ang kumpanya? Hudson ruined the company's cash flows dahil sa luho niya. I know. Yan ang isa sa dahilan kung bakit nagbakasyon ako sa New York. To secure the company funds. Kaya gigil sa akin si Hudson dahil inalisan siya ng board members ng karapatan para makontrol ang cash flows ng kumpanya. I'm the chairman of the company at nag-assign ako ng abogado para tutukan lang ang financial matters ng kumpanya. At once nakialam si Hudson, matatanggal siya bilang CEO at makukulong. I see. Kaya pala mas madalas na mainit ang ulo niya. Tinamaan na pala siya ng karma bago ko naisip na hiwalayan siya. At ngayong hiwalay na kayo, lalong hindi niya makukuha ang inheritance niya. We're both trapped in our grandfather's last will. So our shares will remain frozen until we fulfill Grandpa's will. Bakit kasi hindi ka pa nag-aasawa, Hayes? Hindi mo talaga makukuha ang mana mo kasi wala kang anak. Napahilot ito sa sentido. Ang mali ko, hindi ko inintindi ang part sa last will ni Lola about having kids. I thought as long as we have kids, we can get the inheritance. Mahalagang part yun eh. You should get married first. Nagsarin din siya ng tubig sa baso. Nang uminom siya ng tubig ay saka lamang niya napansin ang malakit na titig sa kanya ni Hayes. Bakit? Wala sawi siyang tanong niya sa binata. Tipid itong umiti at umiwas ng tingin. Nabuo na pa siya ko na hindi ako mag-aasawa, Charlene. Kaya sinikap ko na mapalawak pa ang connections ng law firm ko at intelligence agency para kahit hindi ko makuha ang mana, secure pa rin ang future ko. Nito pagkuwan. Pero sayang din yung 30% shares. Imagine, worth 30 billion ang ari-arian ng lolo mo. Bakit kasi ayaw mong mag-asawa? Sayang naman ang lahi mo. Because the woman I love chose to marry someone. Natigilan siya at matabang nakipagtitigan sa binata. Hindi mo na ba kayang magmahal ng iba, Hayes? Lumapad ang ngiti ni Hayes at kumabit balikat. Tumayo na ito. Kukuha lang ako ng food natin. Nito pagkuwan. Hinabol niya ito ng tingin. Isang linggo ang inilaan ni Charlene upang maasikaso ang kailangan niyang papeles para sa trabaho. Nakapagpagawa na rin siya ng ID at naipasa na ang kanyang resume kay Hayes. Pwede ka na mag-start ng trabaho sa Monday, Charlene. Ani Hayes nang kasalo niya ito sa hapunan. Kararating lang nito mula trabaho at nakasuot pa ng black suit. Sige, wala na rin naman akong gagawin. Anya, humigop siya ng sabaw ng sinigang na hipon. Wait, sino nagluto ng dinner, Charlene? Maya-maya ay tanong ng binata. Ako. Nakangiti niyang tugon. Kaya pala may seafood. Bigla siyang kinabahan. Bakit? Allergic ka ba sa seafood? Hindi naman. Tamad lang ako magtalog ng hipon. Ayoko kasi ng maraming ginagawa habang kumakain. Natawa rin siya nang maglaho ang kanyang kaba. Problema ba yon? Akin na yung hipon mo. Tatalupan ko. Kinuha niya ang bowl nito ng soup at inilipat sa bakanting bowl ang malalaking hipon. Wait, you don't need to do that, Charlene. Pigil nito. It's okay, attorney. Natutuwa ako sa tuwing nagtatalog ng hipon eh. That's weird. Don't tell me ginagawa mo rin yan kay Hudson. Minsan, kapag ginisang hipon ng ulam namin, pero sa kabila ng effort ko, hindi naman niya yun na-appreciate. Minsan nga hindi niya kinakain ang luto ko. Nasulyapan niya ang mariing pagkakahawak ni Hayes sa kutsara. Sinipat din niya ang mukha nito. Umikting ang panga nito pero nakatitig sa tinatalupan niyang hipon. Kung alam ko lang na hindi ka tinatrato ni Hudson ng maayos, tinulungan sana kita na mabisto ng maagang kalokohan niya. May gigil nitong saad. Tipid siyang umiti. Sa loob ng isang linggong pagtira niya sa bahay ni Hayes,
Ramdam ni Charlene ang care nito sa kanya. Dahilan upang magustuhan niya ito. Ayan, nabalatan na ang mga hipon. Enjoy eating, attorney. Anya sabay abot ng bowl ng hipong natalupan para sa binata. Thanks. And please don't do this again. You're not my servant here, Charlene. Okay lang, ano ka ba? Pero next time, shrimp tempura na lang iluluto ko para no need talupan. Natawa ang binata. You know, Hudson is a blind asshole. Sinayang niya ang katulad mo. Tama si Lolo. Your care for him as your patient isn't just part of your job as his nurse. At yun din ang napansin ko noon. Napansin mo pala ako? I thought you hate me kasi hindi mo naman ako kinakausap. Sa tuwing sasamahan mo si Lolo Wilfred, parang hindi mo ako nakikita. I just don't want to show emotions in front of other people. I'm more on observation than conversation. Mas madali ko kasing nakikita ang nangyayari kapag tahimik ako nakamasid. Nasabi ko nga sa sarili ko na maswerte si Hudson sa'yo. I also felt disappointed when you ignored me. Nawiwindang siyang napatitig sa binata. Seryoso ka ba sa disappointed, Hayes? Untag niya. Yes, pero dahil nakapag-desisyon ka na, wala na akong magawa. Do you mean, umasa ka rin pipiliin kita? Not really. Alam ko kasi nakulang ang effort ko para makumbinsi ka na piliin ako. At pansin ko rin na gusto mo si Hudson. Nasa huli talaga ang pagsisisi, ano? Amuse niyang saad. Iiling-iling nang umiti lang ang binata. Lunes ng umaga ay sumama na si Charlene kay Hayes sa law firm nito. Pinatahian pa talaga siya nito ng white uniform. Okay lang ba sa'yo ang uniform mo, Charlene? Tanong ni Hayes nang lula na sila ng kotse. Nakalive ang driver kaya ito ang nagmaneho. Oo, gustong-gusto ko. Komportable rin ang tela at sakto lang ang pants. Anya habang hinihipo ang suot niyang puting pants. Inayos ko ng clinic sa law firm at may space para maging office mo. Talaga? Nag-effort ka pa talaga, ah? Of course. I want you to be comfortable in your workplace. Teka, ngayon ka lang ba nag-hire ng company nurse, Hayes? Dati na kaming may company nurse pero part-time lang. Since na-acquire ko ng security ng intelligence agency ng uncle ko, kailangan na namin ng regular company nurse. May security agency ka rin pala? Oo. Actually, bago pa lang siya at isinama ko na sa intelligence company. Wow, I think you deserve to get your grandfather's company. Really? Oo. Maliban sa mas matalino ka, mas consistent ka sa mga desisyon mo. And what I admire the most is your dedication to your job. You care for people who work for you. You're almost perfect. Puno ng paghangang pahayag niya. At hindi niya namamalaya na naipaparating na niya kay Hayes ang totoong nararamdaman niya para rito. Salamat sa appreciation, Charlene. I can't handle compliments but while you're saying those words to me, I felt really grateful. Seryosong ani Hayes. Manghang natitigan niya ito at bigla na namang sumikdo ang kanyang puso. Nag-assume na siya na may espesyal na nararamdaman sa kanya ang binata. What do you mean, attorney? Tanong niya. Sinipat siya nito at tipid ng umiti. I mean, you're special to me, Charlene. Since you took care of my grandfather, I assume that you're part of her family. But I'm no longer part of your family, Hayes. But you're still here. We can start a new life together and build a new relationship on another level. Ano? Hindi ko maintindihan. Mahina siyang tumawa. Humisi rin ang binata. Okay, I'll be honest with you, Charlene. I like your personality, and my life is better since you came. I spend my whole life fulfilling my goal, and sometimes I feel bored and incomplete. But now, I just figured out what I need to feel complete. Napangiti siya at muling sumikdo ang kanyang puso. Sinasabi mo ba na umaibig ka na sa akin, attorney? Usig niya rito na hindi maitago ang kilig. I think yes. Walang gatol nitong tugon. Lalo lamang nagwala ang kanyang puso. Hindi ka pa sigurado eh. You're just exaggerating because of your newly discovered source of joy. Minsan kasi napagkakamalang love ang simple obsession. Like what happened to me. I thought I really loved Hudson, but I realized I was just obsessed with his presence. I just want to see him always, to the point that I swallowed my pride and became dumb, just to stay close to him. I understand, Charlene, but I surely know what love is. I might not feel it exactly, but I know I'm headed to it deeply. Naintindihan ko kung hindi mo pa kayang tumanggap ng bagong pag-ibig. I know healing takes time, but I'm willing to help you recover without pressure. Thanks, Hayes, but you helped me a lot. Your kindness is enough for me to trust you. Pero huwag ka mag-alala,
Hindi ko ibuburo ang sarili ko sa kabiguan. Ang totoo, since nakasama kita, naging mas magaan ang pag-move on ko. So, okay lang kung mag-effort ako para makumbinsi ka na mas karapat-dapat ako kumpara kay Hudson? Mahina siyang tumawa at sinipat ang binata. Kumpara kay Hudson, napakalayo, Hayes. Maybe it's my karma. Karma for what? Sa pag-abuso ko sa sarili ko, sa kagustuhan ko ma-spoil ang puso ko, napunta ako sa lalaking basura ang tingin sa akin. Hindi ko ang problema, Charlene. Si Hudson. Nabulog siya ng katangahan niya. Napabunghalit siya ng tawa at mahinang natapik sa balikat si Hayes. You're too harsh to your brother, attorney. Totoo naman. Maraming basehan para tawagin kong tanga si Hudson. Imagine, binigyan na siya ng Diyos na babaeng handang gawin ng lahat para sa kanya. Pero binaliwala niya. If I were him, I would value every moment with you. Pakiramdam ni Charlene ay lumapad ng husto ang kanyang puso dahil sa papuri ni Hayes. Inusik pa siya ng pagsisisi dahil sa maling desisyon niya noon. Sayang, kung ikaw sana ang pinili ko, hindi sana ako nagdusa. Natigilan siya nang hawakan ni Hayes ang kamay niya na nakapatong sa kanyang hita. Napatitig siya ng matiim sa gwapo nitong muka. Naihinto nito ang kotse dahil sa traffic. It's time to choose yourself, Charlene. This time, tiyakin mo na walang masasayang na sandali sa buhay mo. At para makamit mo ang totoong kaligayahan, bigyan mo ka ng chance. Anne Hayes. Chance for what? To be your boyfriend. Malapad siyang umiti at hindi na nakontrol ang paglukob ng kilig sa kanyang puso. Okay, attorney. You're too fast. Can we make it slowly? Anya sabay hawak sa kamay ng binata. Ipinatong niya yon sa manibela. Humagigig si Hayes. Sorry. I just want to take this opportunity to have you in my life, Charlene. I have been waiting for this chance for a long time. Ano? Manghang-untag niya at seryosong natitigan sa muka ang abogado. I mean, I'm hoping for a chance to be your boyfriend. Pagtatama ng binata, pero halata ang anxiousness sa tinig. Oo naman. Wala rin sa wish yung Anya. Gilalas na napatitig tuloy sa kanya si Hayes. Do you mean you're giving me a chance? Nataranta na siya sa akalang may nasabi siyang hindi dapat. Ano ba ang sinabi ko, Hayes? Sabi mo, oo. Bibigyan mo ako ng chance. O baka naman masyado lang akong assuming. Sabay pa silang tumawa. Nako, magmaneho ka na lang, attorney. Baka abutin na tayo ng dilim dito sa lansangan. Sabi na lamang niya. Nagmaneho naman ang binata. Pagdating sa kumpanya ni Hayes ay hinatid pa siya nito sa klinik. Namangha si Charlene sa lawak at ganda ng kanyang opisina. Do you like your workplace, Charlene? Ako nag-ayos ng interior design ng office mo. Ani Hayes nang mabuksan nito ang pinto ng mini office niya. Wow, para naman ng special kong empleyado. Amuse niyang saad. Special ka naman talaga. Binuksan na nito ang aircon. Hindi na naalis ang ngiti sa kanyang mga labi at sinundan ng tingin si Hayes. Nang harapin siya nito ay hindi siya nakaiwas ng tingin kaya nagtama ang kanilang mga titig. What's wrong, Charlene? Kunot noon itong tanong habang palapit sa kanya. Wala. Na-amaze lang ako sa'yo. I didn't expect you to be so generous and caring. Nang malapitan siya, napakislot siya ng banayad nitong sinuklay ng mga daliri ang mamasa-masa niyang buhok na gabewang. Wala ka bang ponytail, Charlene? Nakatingala siya sa gwapo nitong muka at natigilan ng maghurumentado ang kanyang puso. Sobrang lapit na rin ang mukha nito sa kanya. May ponytail ako sa bag pero mamaya ako natatalian ng buhok ko kapag natuyo. Napaatras siya dahil tila sasabog na ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ngunit bigla naman siyang ginupo ng pagkahilo at napakapit sa magkabilang balikat ni Hayes. Bakit, Charlene? Tanong nito sabay hapit ng braso sa kanyang bewang. Nahatak siya nito saktong tiningala niya ito sa muka kaya panandali ang naglapat ang kanilang mga labi. Tila nabitin ang binata at tinuluyan ang paghalik sa kanya. Tumigil lang ito nang may pumasok na lalaki. Sir, narito na po ang files ng new cases. Sabi ng lalaki. Nagulat pa ito at biglang tumalikod. Sorry sir, akala ko wala kayong kasama. It's okay, Rex. Ani Hayes pero nakahapit pa rin ang mga kamay sa bewang ni Charlene. Hindi naman humupa ang pagkahilo ni Charlene, kaya hindi rin niya magawang lumayo kay Hayes. Inalalayan na siya nito paupo ng couch. Nahihilo ka ba, Charlene? Tanong nito na may pag-aalala sa tinig. Oo, pero mawawala rin ito mamaya. Babalikan kita, okay? Anito. Tumango siya at sinundan ng tingin si Hayes na paalis kasama ang lalaki.
Paggawan ay pumikit siya at hinilot ang kanyang sentido. Ginupo siya ng kaba nang maalala na delayed na ang kanyang period. Nawala rin ang kanyang hilo saktong nakabalik si Hayes. Nahihilo ka pa ba, Charlene? Tanong nito. Dinalhan pa siya ng isang bote ng mineral water. Okay na ako. Anya at kinuha ang inaabot nitong tubig. Kaya mo na bang magtrabaho? Oo. Kapag may kailangan ka, chat mo lang ako Sa 5th floor ang office ko. Itong area ng gusali ay extension office at narito ang main office ng Security and Intelligence Agency. Sige, salamat. Aalis na ako. Tumango siya. Pagkuwan ay sinimulan na niya ang pag-explore sa klinik. May mga over-the-counter na gamot doon at first aid kit. Pagsapit ng tanghali ay nasurpresa si Charlene nang dumating si Hayes sa klinik kasama ang mommy nito. Hi Charlene, how are you? Ani Bernadette, ang ina ni Hayes. Napatayo siya at sinalubong ang ginang. Niyakap naman siya nito. Okay lang po, mommy. Hayes told me about you and Hudson, and I feel sorry for you. Iginiya niya ito paupo ng couch. Si Hayes naman ay inayos sa round table ang dalang pagkain. Nakapag-move on na po ako, mommy, at thankful po ako sa tulong ni Hayes. Hawak ng ginang ang kanyang mga kamay. Noon pa man ay duda na ako na hindi ka matrato ni Hudson ng maayos. Pero dahil siya ang pinili mo, hindi na ako nakialam. Mabuti na isip mong sumama kay Hayes. I'm not biased. I just stand for my son, who values women's worth. Madalas ko rin pinapayuhan noon si Hudson pero inamin niya na hindi ka niya mahal. Sabi ko, hiwalayan ka na niya kaysa paasahin ka pa. Kaso nga, gigil siyang makuha ang mana niya, kaya hindi ka niya maiwan-iwan. Bahagya siyang nadismaya nang maisip na matagal na palang alam ng kanyang binan na ayaw sa kanya ni Hudson. Naintindihan ko po, Mommy. Wala na po akong pakialam kay Hudson. Mabuti naman at nakapag-move on ka na. O siya, mag-lunch muna tayo. Nagdala ako ng food at idinamay na kita. Sabi kasi ni Hayes, ngayon na ang start ng work mo. Nang tumayo ang ginang ay tumayo na rin siya. Sabay na silang lumapit sa lamesa. Pinaghila pa sila ni Hayes ng upuan. Oo nga pala, Hayes. May balita na ba sa artificial insemination mo sa US? Tanong ni Bernadette sa anak habang kumakain sila. Natigil sa pagsubo ng pagkain si Charlene at natitigan si Hayes. Natigilan din ito. Wala pa, Mom. Tipid na tugon ng binata. Nako, baka hindi na buong sinilya mo. Sayang ang pinangbayad mo. Okay lang po kahit hindi successful. Paano na ang inheritance mo? Malabo rin naman, Mom. Kasi kailangan palang magkaanak ako sa legal na asawa. So I need to get married first. What if mabuntis si babaeng nakatanggap ng samilya mo? Hindi nakasagot si Hayes. Sa halip ay tumitig ito kay Charlene. Tahimik namang nakikinig si Charlene pero bahagya siyang nadismaya nang malamang kumapit din pala sa artificial insemination si Hayes para sa mana. Pagkatapos ng tanghalian ay umalis din ang ina ng binata. Naiwan sila nito sa klinik dahil humingi ito ng paracetamol. Masakit umano ang ulo nito. Kaya ka ba nagpuntang US para sa artificial insemination, Hayes? Usig niya sa binata nang maibigay rito ang isang paracetamol. Isa yun sa dahilan, pero hindi naman ako nag-expect na magsasukses yun. Hindi pa kasi tumatawag ang doktor, meaning hindi pa buntis ang babae. Paano kung mabuntis ang babae? Pakakasalan mo ba siya? No, nasa contract na binigay ko sa doktor na once nang anak ang babae, kukunin ko ang bata at babayaran ko siya. So wala ka talagang balak magpakasal? You just want your inheritance? Hindi siya nito nasagot nang tumunog ang cellphone nito na nasa bulsa. I need to go, Charlene. See you later. Paalam nito. Tumango lamang siya. Pagkatapos ng duty ni Charlene ng hapon, ay nauna na siyang umuwi dahil umalis si Hayes at may inasikaso. Pagdating niya ng bahay ay sinulubong siya ni Mylene, ang isa sa kawaksi. Charlene, may dumating kang parcel mula US. Imporma nito sabay abot sa kanya ng brown envelope. Salamat ate. Anya at kinuha ang envelope. Dumiretso na siya sa kwarto at doon binuksan ang envelope. Napangiti siya nang makita ang laman niyon na approved divorce files niya. Kaagad siyang nagchat kay Hayes at ibinalitang divorce na siya. Pagsapit ng gabi ay nasurpresa si Charlene nang dumating si Hayes na may dalang pumpo ng pulang rosas. Flowers for you, Charlene. Nakangiting anito sabay abot sa kanya ng bulaklak. May bitbit din itong maliit na kahon ng cake. Wow, salamat Hayes. Pero para saan ang flowers? Sabay na silang pumasok ng dining. Dahil divorced ka na, naisip ko mag-celebrate. Bumili rin ako ng cake at may stock naman ako ng red wine.
Bigla siyang na-excite at naunang umupo sa harap ng lamesa. Naisip ko talaga mag-celebrate kaya nagluto ako ng masarap na dinner. Salamat sa cake, Hayes. Anya habang binubuksan ng kahon ng cake. Wait, kukuha ako ng wine. Anito at nagpaalam. Inihain na rin ng kawaksi ang mga pagkaing naluto niya. At pagbalik ni Hayes ay may dala na itong isang bote ng red wine at 2 kopita. Kaagad itong nagsali ng serbesa sa baso. Ang hilig mo sa seafood ah, pati ako nahawa na sa'yo. Ani Hayes nang makaupo ito sa silyang katapat niya. Oo, gusto ko talaga ng seafood simula bata ako. Malapit kasi sa dagat ang bahay namin noon sa Batangas at may hatchery kami ng crab at hipon. I see. At salamat sa effort mo sa pagluluto, Charlene. Siyempre, ayokong deadmahin mo ang luto ko dahil lang sa balat ng seafood. Napahagikik ang binata. Thank you. And don't blame me if I love you, Charlene. Hindi natuloy ang pagsimsim ni Charlene ng wine nang biglang tumulin ang tibok ng kanyang puso. Mas madalas pa niya yung maramdaman sa tuwing kasama at kausap niya si Hayes. Mukhang seryoso ka na talaga sa feelings mo sa akin, attorney ah. Tudyo niya, madistract lamang ang sarili. Malapad nang umiti ang binata. I'm always serious about my decisions, Charlene. At ngayong divorce ka na, mas determinado na ako at titiyakin ko na hindi mo ako tatanggihan. Anong ibig mong sabihin? Ngayong divorce ka na, pwede na ba kitang ligawan? Nawiwindang man, ngunit lamang ang pagkasabik ng kanyang puso. Wala namang masama kung tatanggap ka agad ako ng mandiligaw. I think it's the perfect time for me to accept new love. The real one. Do you mean you're allowing me to court you? Bumakas sa gwapo nitong muka ang pagkasabik. Tumango siya. Yes, pero huwag ka na masyadong mag-effort, Hayes. Ang mga pinakita mong care at kabaitan ay sapat ng basihan para tanggapin kita. Siguro, konting push na lang. Paanong konting push? Convince me that your love isn't disposable. Bigla itong natawa. Charlene, minsan lang ako magmahal pero tinitiyak ko sa'yo na mas matibay pa to sa paninindigan ko. I want to settle down before my knees get weak. Natawa siya. Teka, bakit nasa settle down topic na tayo? Nanliligaw ka palang, attorney. Angil niya pero hindi napigil ang kilig. Sorry, I'm just excited. Confident naman ako na hindi mo ako pahihirapan. Okay, let's eat first. Nagugutom na ako eh. Apila niya pagkuwan. Sinalinan pa niya ng pagkain ng plato ni Hayes. Kinabukasan, pagising ni Charlene ay ginupo na naman siya ng hilo. Pinilit niyang tumayo at pumasok ng banyo dala ang binili niyang pregnancy test kit. Ginawa kaagad niya ang test. Oh my God, I'm pregnant? Bulalas niya nang makitang positive ang resulta ng test. Nang humupa ang kanyang hilo ay naligo na siya. Ngunit nang maamoy niya ang nilulutong bawang mula sa kusina ay muli siyang nahilo at nagsuka. Charlene, gising ka na ba? Tawag ni Hayes habang kumakatok sa pinto ng kanyang kwarto. Yes, nahihilo ako. Pasigaw niyang tugon habang palabas ng banyo. Nakabihis na rin siya ng uniforme. Can you open the door? Lumapit siya sa pintuan at pagbukas niya ng pinto ay biglang nagdilim ang kanyang paligid. Nang muling magising si Charlene ay nasa ospital na siya. Namataan kasi niya ang doktor na kausap ni Hayes sa tapat ng pinto. Charlene, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Hayes nang mapansing gising na siya. Patakbo itong lumapit sa kanya. Bakit dinala mo pa ako rito sa ospital, Hayes? Nanghihinang tanong niya. Hinimatay ka kanina. The lab test just came out and you're pregnant. Nakangiting tugon nito. Pinakita nito ang maliit na pink na papel. Kumpirmado. Buntis nga siya. Pasensya na. Kakasimula ko pa lang sa trabaho ay nabuntis na ako. Ginagap nito ang kanyang kanang kamay. Please don't think about your job, Charlene. Magpahinga ka muna hanggang sa matapos ang morning sickness mo. Huwag kang matakot. I will take care of you. Hindi mo kailangan akuin ng responsibilidad, Hayes. I'm carrying your brother's child. I don't care. I will be your child's father. And to make it official, I will marry you. Namimilog ang mga matang tinitigan niya sa mga mata ang binata. Lalo lamang niya itong nagugustuhan. Salamat, pero nililigawan mo pa lang ako. Ngumiti na siya. Malapad din itong ngumiti at ginawaran ng halik ang kanyang noo. Kalimutan na natin ang ligawan. I will convince you that loving me is worth it. Pero hindi ako pwedeng magpakasal kaagad after divorce dito sa Pilipinas. Kailangan ko pang iparecognize dito ang divorce at matagal-tagal na proseso din yun. Sa US tayo magpapakasal.
I have dual citizenship too. I'll help you process your papers for our marriage. Sige, pero saka na kapag namamanage ko na ang symptoms ko. Okay, magpahinga ka muna. Saktong tumayo si Hayes ay tumunog ang cellphone nito na nasa bulsa ng pants nito. Nagmamadali itong lumabas. Umupo naman si Charlene at muling binasa ang kanyang lab test. Napangiti siya at tuluyang naglaho ang takot sa kanyang puso. Maya-maya ay bumalik si Hayes pero pansin niyang balisa ito. Anong problema, Hayes? O sisa niya. Nothing. Pwede na pala tayong umuwi, sabi ng doktor. Nito, pagkuwan ay nilapitan siya at inalalayang makatayo. May dumating namang nurse na babae at inalis ang swero sa kanyang kamay. Bukas na ako papasok ng trabaho, Hayes. Ani Charlene habang palabas sila ng ward. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Hindi na, kaya ko naman magtrabaho. Pero siguro half day lang. Mas magandang pakiramdam ko sa hapon eh. Your choice. Mag-hire na lang ako ng assistant mo sa clinic. Okay. Nang dumating ang driver ni Hayes ay kaagad din silang umalis. 3 araw pa ang lumipas bago na-manage ni Charlene ang kanyang morning sickness. Tuloy pa rin ang kanyang trabaho pero sa hapon lang. Biyernes ng hapon ay sinundo na siya ni Hayes sa clinic. Hayes, akala ko may hearing ka. Anya habang nagliligpit ng kanyang damit. Maaga natapos ang hearing kaya bumalik ako rito. And I have planned for the night too. Nito, nakangiti. Ano naman ang plano mo? Magde-date na naman tayo sa garden ng bahay mo? Mahina siyang tumawa. Iiling-iling nang umisi ang binata. Sorry kung hindi kita mayayang mag-date sa labas. Inaalala ko kasi ang health mo. Pero ngayon ay pagbibigyan kita. Nag-book ako ng VIP room sa isang restaurant. Talaga? Sure na ba yan? Nasasabik niyang untag. Oo naman. May isang salita ako. At pansin ko na bukang bibig mo ang dinner date sa isang restaurant with candlelight. Kasi never ko naranasan yun kay Hudson. Well, I'm not Hudson. So let's go. Kinuha na nito ang malaking shoulder bag niya na bughaw. Pagkuwan ay kumapit siya sa kanang braso nito at sabay silang lumabas. At pagdating ng parking lot ay kaagad siyang lumulan ng kotse. Walang driver kaya si Hayes ang nagmaneho. Hindi na tayo lalayo pero natitiyak ko magugustuhan mo ang place na napili ko, honey. Ani Hayes habang minamaniobra ang sasakyan. Napangiti siya at nagustuhan ang napili nitong endearment nila. I used to call Hudson honey, but he never used it to me. Anya. Do you want to change your endearment? No, naisip ko na mas deserve mong tawagin kong honey. At iba palang pakiramdam kapag tinatawag din ako ng lalaking mahal ko sa ganoong endearment. Manghang sinipat siya ni Hayes. Do you mean you love me too, Charlene? May galak nitong saad. Oo, sigurado na ako na mahal na kita, Hayes. Really? Tila hindi pa ito makapaniwala. At para maalis ang doubt nito, nilapitan niya ito at sinaglitan ng halik sa mga labi. Nagulat pa ang binata at biglang naihinto ang kotse. Pumihit ito paharap sa kanya at walang abog siyang siniil ng halik sa mga labi. Nasabik naman siyang tumugon. Sorry, nabitin ako sa halik mo. Anito nang dumistansya sa kanya. Muli rin itong nagmaneho. Huwag ka mag-sorry, Hayes. Ano ka ba? Amused niyang angil. Kasi masyadong pangahas ang halik ko at ayaw ko ma-misinterpret mo yun. That's normal. At halatang first time mong humalik ng babae. Humagik-gik siya. Huwag mo naman akong pagtawanan, honey. You're the first woman I've had a relationship with. Aaralin ko pang iba't ibang style ng paghalik. Tuluyan siyang natawa, ngunit natutuwa sa usapan nila ni Hayes. Hindi niya maalala kung kailan siya huling tumawa ng ganoon na puno ng saya. But you really deserve a genuine love, Hayes. You're a good man. Kaya sobrang saya ko kasi sa kabila ng mga pinagdaanan ko, heto ka't sinagip ako sa buhay na akala ko'y wala ng direksyon. You filled my life with care and positivity, Hayes. I told you, it's never too late to start over. And this time, with the right guy. Just ignore my face. I know you're still seeing Hudson in my face. Mahina siyang tumawa. Please stop saying that, honey. I just mistook you with Hudson once. At pagkatapos niyon, napatunayan kung ibang-iba ka sa kakambal mo. Thanks. I'll take that as a compliment. The best one, of course. Muli siyang umiti. Pagdating sa hotel na tabing dagat ay nasabik si Charlene nang makita ang Ship Design Building. Wow! Dito ka pala nag-book for our dinner date, honey? Eksaherado niyang saad habang papasok sila ng gusali. Yes, at sabi mo'y na-miss mo ang dagat. Oo,
kasi ang tagal na ng huling bisita ko sa probinsya. Giniya naman sila ng staff sa dining area kung saan may reservation si Hayes. Nakabukod ang table nila at medyo madilim si area. Candlelight dinner pala ang napili ni Hayes at may tumutugtog pa ng violin. Have a seat, honey. Ani Hayes nang maipaghilya siya ng silya sa harap ng round table na may pulang sapin. Thanks, honey. Anya na hindi mapakali ang mga mata. Overlooking doon ang malawak na dagat na may mga nagkalat na yate at bangka. Madilim na kaya sinindihan ng waiter ang malaking 2 pulang kandila na nakatulos sa gitna ng lamesa. Napapiksi si Charlene nang lapitan siya ni Hayes at inabutan ng pumpon ng pulang rosas. Here's your flowers, honey. Anito, sinaglitan pa siya ng halik sa noo. Wow, thanks Hayes. Ang dami mong sorpresa sa akin ngayon ah. Yeah, but there's more. Just wait. Umupo na ito sa kaharap niyang silya. Nakasuot ng abuhing tuxedo si Hayes kaya lalong naging romantiko ang dinner nila. Mabuti nagsuot siya ng dress na may mahabang manggas at hanggang binti ang laylayan. Pinatungan lang niya yon ng purple cardigan. Hindi ko na mahintay ang iba mo pang sorpresa, honey. Anya habang nakatitig sa gwapong mukha ng binata. Nakangiti ito. Be patient, honey. Maya-maya ay dumating ang 2 waiter na may dalang mga pagkain. Nailatag na rin ng mga ito ang dessert na fruitcake na may malaking cherry sa tuktok. Let's eat first. Pagkuwan ay yaya ni Hayes. Kumain na rin siya at una niyang nilantakan ng mixed seafood na ginisa lang sa butter. Alam mo talaga ang paborito kong pagkain, Hayes ah? Anya. Oo naman, but this time ako naman na mag-aalis ng balat ng hipon. Kinuha nito lahat ng hipon sa kanyang plato at tinalupan, at ang bawat natalupan ay isinusubo nito sa kanya. Nang mabusog ay kinuha ni Charlene ang malaking cherry sa ibabaw ng fruitcake. Nang isubo niya yon ay may nakagat siyang matigas na bagay kaya kaagad niyang iniluwa. Ano to? Amis niyang tanong at natitigan ang singsing sa kanyang palad. That's my surprise, honey. Ani Hayes, bigla na lamang lumuhod sa kanyang harapan. Nawindang siya ngunit dagliring na baling ang tingin sa himpapawid na may nagliparang fireworks. Napanganga siya nang mabasa ang mga salitang binuo ng fireworks. Old-fashioned but exciting marriage proposal ang inihandog ni Hayes sa kanya. Charlene, I know it's too fast and a bit cliché, but still, all is good. Will you marry me, honey? Masuyong tanong ng binata. Kinuha ang singsing sa kanyang palad at nilinis ng tissue. Nabaling naman dito ang kanyang titig at hindi napigil ang pagluha dahil sa tuwa. Hayes, how can I refuse the man who made my dream love story come true? Of course, I will marry you. Nakangiting tugon niya. Inilahad pa niya rito ang kanyang kanang kamay upang suotan nito ng singsing. Sabik naman itong isinuot sa kanyang palasingsingan ang singsing at bigla siyang niyakap. Thank you, honey. I love you so much. Mahal din kita, Hayes. Inunahan na niya ito ng halik sa mga labi, na dagli rin itong tinugon. 1 linggo pa ang lumipas, pumayag na si Charlene na next week na sila pumuntang US ni Hayes. Sasama rin umano ang mommy nito, at linggo ng gabi ay kasalo nila sa hapunan si Bernadette. Teka, paano nalaman ni Hudson na ikakasal na tayo, Hayes? Kabadong tanong ni Charlene nang mabasa ang chat sa kanya ni Hudson gamit ang isang account nito na hindi niya na-block. Gilalas na tumitig sa kanya ang binata. I don't know. Anito. Maya-maya ay tumikim si Bernadette. Sorry, Iha. It's my fault. Nag-post kasi ako kahapon sa social media ng picture nating 3 ni Hayes at na-caption ko na ikakasal na si Hayes. May mga nagtanong sa comment section kung sino ang babaeng pakakasalan niya. Sinabi ko naman kung sino. Siguro nabasa ni Hudson. Tumawag siya sa akin kagabi at hindi na ako nakapagsinungaling. Nagalit tuloy siya sa akin. Anito. Napabuga siya ng hangin pero wala na siyang magawa. Okay lang po, Mami. Kahit naman magalit si Hudson, wala siyang karapatang makialam. Sabi na lamang niya. But you're carrying his child, Charlene. Hindi ko sinabi kay Hudson ang tungkol sa pagbubuntis mo kasi alam ko maghahabol yun at ipipilit na naman ng mana niya. Walang karapatan si Hudson sa baby ni Charlene, Mom. Sabad naman ni Hayes sa mariing tinig. Tama si Hayes, Mommy. Hindi ko hahayaang manggulo si Hudson. Gatong din niya. Okay, mag-alala. Ako ang bahala kay Hudson. Anang ginang. Pagkuwan ay tahimik na silang kumain. Kinabukasan ng tanghali pagkatapos ng lunch ni Charlene kasama si Hayes ay umidlip siya sa couch.
Ngunit naalimpungatan siya nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa mesita. Dinampot niya yun at sinagot ang video call ni Melissa. "Melissa, you called." Bulalas niya. "Charlene, how are you?" Tanong nito. Nakasuot pa ito ng uniforme ng nurse na bughaw. Naka-duty ito sa ospital. "I'm fine. I have some bad news. Please don't panic, Charlene." "What is it?" Napaupo na siya. "About your IUI, there was a mix-up." "What? What do you mean by that?" Napatayo siya. "You got the wrong sperm. It's not your ex-husband's." "Then, who?" Ginupo na siya ng kaba. "It's from your ex-husband's twin brother. When you submitted your ex's sperm, his twin submitted his too. I just saw their specimen with names. And when you returned for the procedure, my fellow nurse gave me the sperm with your husband's name and used it on you. But yesterday, the nurse informed me that someone had swapped their specimen." Nagimbal siya. "Who swapped the sperm then?" "I submitted the sperm with my ex-husband, but he said he would talk to the doctor. I left him in the clinic." "The investigation is still ongoing." "Maybe Hudson wasn't aware that his brother also submitted his sperm for artificial insemination." "Oh my God. But wait, you said you're going to marry Hayes Sanders, right? So, the problem has been solved." Natuwa pa si Melissa. Nabawi naman ang kanyang kaba. "Thanks for the update, Melissa. I'll call you later." Anya pagkuwan. Nang maputol ang tawag ni Melissa ay bigla naman tumawag si Hudson sa video call. Sinagot niya ito. "What now, Hudson?" Padaskol niyang sagot. "You look upset already, ex-wifey. Don't worry, I won't ruin you. But you need to know the truth." Ani Hudson sa kabilang linya. "What truth?" Bumalik na ang kanyang kaba. "I know you're pregnant. Narinig ko ang usapan ninyo ni Melissa sa phone." "Nasa ospital ka ngayon?" Nataranta na siya. "Yes, at inalam ko ang status ng IUI mo." "So alam mo na rin na hindi ikaw ang tatay ng anak ko." "I know, at hindi ka dapat matawa. Hindi lang basta nagkaroon ng mix-up sa sperm namin ni Hayes. He intentionally mixed them up. Aware si Hayes sa sitwasyon natin dahil may tao siyang nakamasid sa atin. Natimbrehan niya ang tungkol sa artificial insemination natin. Hindi ka ba nagtaka? Sabay pa tayo sa kanya na nagpasa ng specimen sa doktor noon. Hindi mo lang siya nakita, but I saw him. Pinalitan niya ang pangalan ko sa specimen, pero late ko na nalaman nang ipinareview ko ang CCTV footage. He planned all of this, at hindi ako magtataka kung bakit ngayon ikakasal na kayo. Kasi parte yun ang plano niya. Ginamit niya ang pagkakataon na naghiwalay tayo. Gigil na siyang mapatalsik ako sa kumpanya ni Lolo at gusto nang makuha ang inheritance niya. Do you think Hayes will love you? You're fooled. He's not interested in women." Natigilgal si Charlene matapos marinig ang mga sinabi ni Hudson. Saka lamang niya naisip na posibleng ang ginagamit lang siya ni Hayes para sa inheritance nito. Uminit na ang kanyang bumbunan at pinutol ang tawag ni Hudson. Nagmamadaling pinuntahan niya sa opisina nito si Hayes, pero pagdating niya ay may kausap ito sa cellphone. "Yes, Doc. Thank you for the update. I'll make sure my baby is healthy. And about the contract they gave to you, I'll ask my assistants to give you the remaining payment." Sabi nito sa kausap. Nagatungan ang galit ni Charlene nang mapagtanto na aware si Hayes na ito talaga ang tatay ng kanyang anak. "You lied to me, Hayes. Why?" Hindi natin ping-asik niya nang matapos sa kausap nito ang lalaki. Gulat siya nitong hinarap. Charlene, Hindi nito natapos ang sasabihin nang sugurin niya ito at sinampal sa pisngi. "So you knew it all along, but you didn't tell me. Kaya ka ba mabait at maasikaso sa akin dahil sa baby?" Pinagharian na ng galit ang kanyang puso. I'm sorry. I didn't mean to lie to you." "Sinungaling. I trusted you. I loved you because I thought you were different from Hudson. Pero wala ka rin palang pinagkaiba sa kanya. Manggagamit." Nagpuyos na ang kanyang damdamin dahil sa sama ng loob. Ginupo na siya ng pagkahilo kaya sa halip na makipagtalo pa ay pinili niyang umalis. Kinuha niya ang kanyang bag sa klinik at lumabas ng gusali. Dagli siyang pumaran ng taxi. "Charlene, wait!" Pigil ni Hayes. Hinabol siya nito pero nakasakay na siya ng taxi at minadali ang driver. Pagdating sa bahay ni Hayes ay napaluklok sa couch si Charlene dahil muli siyang nahilo. Naisip niyang umalis ngunit inalala niya ang kanyang anak. Dumating na lamang si Hayes na hindi pa siya nakakapagdesisyon. "Charlene, let me explain." Anito nang makalapit sa kanya. "Please, huwag mo akong bigyan ng sama ng loob, Hayes.
Nanghihina na ako. Samo niya. Tinabihan naman siya nito at niyakap. Hindi kita sasaktan, honey. I promise that. Bulong nito habang hinahagod ng palad ang kanyang likod. Pero totoo ba na sinadya mong ipagpalit ang similya niyo ni Hudson noon sa ospital? No, hindi ko alam na naroon din sa ospital noon si Hudson kasama ka. Hindi ako nagtagal matapos ko nakausap ang doktor at nag-iwan ako ng pera at kontrata para sa babaeng tatanggap ng similya ko. Last week ko lang nalaman na ikaw ang nakakuha ng similya ko. At nung nalaman kong buntis ka, tumawag ako sa assistant ko sa US at pinapunta siya sa ospital. Nalaman niya na nagkapalit kami ni Hudson ng similya. Paliwanag nito. Pero sabi ni Hudson, sinadya mong ipagpalit ang similya niyo. He lied to you. Of course, he will do anything to stop me from taking my inheritance in her grandfather's company. Nagpa-imbestiga na ako at napatunayang si Hudson ang nagpalit ng similya namin. Nagalit nga ako sa mga staff at doktor na mauuwi sana sa demanda ang lahat. Pero si Hudson ang lumabas sa investigation nila. Tiningala niya ito sa mukha. Bakit naman niya gagawin yun? Because Hudson is infertile. He knew he couldn't get you pregnant, so he used my sperm. We're identical twins, kaya kahit magpa-DNA test, lalabas na sa kanya ang bata. Grandpa's lawyer will accept it if Hudson's plan succeeded. Mabuti na lamang hiniwalayan mo siya, kaya hindi siya nagtagumpay. At salamat din sa kaibigan mong si Melissa kasi sinabi niya sa doktor ang mix-up na nangyari. Tumawag ako sa doktor para maayos ang problema at tiniyak ko na mananagot si Hudson sa ginawa niya. Nawindang siya at tuluyan ding humupa ang kanyang galit. Totoo bang infertile si Hudson? Yes. Nasilip ng assistant ko ang medical record ni Hudson at doon ko nalaman ng totoo. May problema sa sperm niya. Mababa ang bilang at mahina ang galaw. Hindi ibig sabihin na hindi siya makakabuo. Pero sa paraan na pinaplano niya, halos imposible. Kahit mag-submit siya ng similya para sa IUI, walang kasiguraduhan na may sapat na healthy sperms na makakarating sa egg. Hindi siya ideal candidate para dun. Kakailanganin pa niya ng mas komplikadong gamutan kung gusto niyang magkaanak. Hindi tulad ko. Sinigurado akong malinis, malakas, at pasado sa lahat ng test ng sample ko bago ako nag-proceed. At bago kanya kinausap tungkol sa artificial insemination, natunugan na pala niya ang plano ko. Kaya itinapat niya sa schedule ko ng pagpasa ng similya sa doktor ng schedule niyo for IUI. At doon na niya isinagawa ang plano niyang pagpalitin ng samples namin. Nabaling na kay Hudson ang kanyang galit. Tuso talagang kapatid mo, Hayes. Balak pa pala niya tayo parehong paikutin. Napakasama niya. Anya na may gigil. Muli naman siyang niyakap ni Hayes at hinagkan sa noo. Calm down, honey. Makakasama sa baby natin ng sobrang emosyon. Anito. Niyakap din niya ito. Salamat, Hayes. Mas panatag na ako dahil ikaw ang tatay ng anak ko. Sorry kanina kasi nadaig na ako ng galit. Akala ko ginagamit mo lang din ako. At kaya mo ko tinulungan dahil may kailangan ka sa akin. I love you, Charlene. I will not do stupid things to hurt you. Ang totoo, matagal na kitang gusto. Nung unang kita ko pa lang sa'yo sa US. Mangang tinitigan niya ito sa mga mata. Totoo ba yan? Oo. Masama ang loob ko nung pinili mo si Hudson na pakasalan. Kaya pinili ko na lang lumayo at mag-move on. Pero nagduda na ako na hindi ka mamahalin ni Hudson. Kaya nakiusap ako sa isang katulong niyo sa bahay na loyal sa akin na alamin ang sitwasyon niyo. Sobrang saya ko nang nalaman na hihiwalayan mo na si Hudson. Kaya hindi na ako interesado sa surrogacy. At sinabi ko sa assistant ko na cancel na yun. Kaso sabi ng doktor ay nagamit na ang similya ko. At doon nalaman na napalitan ng sakin. Thank you for saving me, Hayes. I have no doubt loving you. Anya na lumuluha habang nakangiti. Salamat din dahil sa wakas ay binili mo na ako, Charlene. May mana o wala, buntis ka o hindi, pakakasalan pa rin kita. Dahil mahal kita. And now that you're here, I couldn't ask for more. You're the one I need for the rest of my life. Aalagaan ko kayo ni baby at pakamamahalin habang buhay. Salamat, Hayes. Mahal din kita. Malapad siyang umiti at inunahan ng halik sa mga labi ang binata. Sabik naman itong tumugon. Natuloy rin sa US sina Charlene at Hayes. Kasama ang mommy nito. Naging payapa ang kanilang kasal dahil walang nanggulo. Nakulong kasi si Hudson dahil sa ilang milyong nawaldas nito mula sa kumpanya. Nakuha rin ni Hayes ang mana nito at ang kumpanya ng lolo nito. Pagkatapos ng problema sa US ay umuwi rin sila ng Pilipinas. Tuloy pa rin ang trabaho ni Charlene at nagpahinga lamang siya ng mga anak. May
May mga bagay talaga na hindi nadadala ng yaman at may mga tagumpay na hindi nakukuha sa panlalamang. Sa dulo, lumilinaw kung sino ang piniling magpakatao at sino ang nagpadaig sa kasakiman. Dahil ang totoo, hindi man laging madali ang tama, yun pa rin ang nagtatagal. At sa pagpili kung sino ang mamahalin, hindi sapat ang pangalan, kapangyarihan, o kung ano ang maibibigay, kundi kung sino ang marunong manatili ng tapat kahit walang kapalit. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.